Isa na puso na ng mga gurong ating nakilala, pagiging pangalawang magulang sa kanilang mga estudyante. Dahil maliban sa pagtitiyak na maturuan ang mga ito sa kanilang aralin, rumiresponde rin sila tuwing may mga pangangailangan ng mga ito tulad ng pagkain, bag at maging mga uniforms. At ngayong Teachers Month, isang pagpupugay ang ating ibibigay sa kanila at sa lahat ng mga guro sa Pilipinas. Hanggang saan nga ba umaabot ang pagmamahal at pagmamalasakit ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral? Sapat ba na maturuan sila? Mapakinggan, magabayan? Ang sagot ng isang guro na aming nakilala, hindi lamang sa loob ng 4 na sulok ng isang silid-aralan ang tungkulin niya. Dahil ang bawat batang kanyang nakakasalubong, nakakasalamuha at natuturuan, itinuturing niyang mga anak. Dito sa San Simon High School sa Pampanga, natagpuan namin ang pakay naming guro na si Teacher Carla. Viral siya ngayon dahil sa mga nakakatuwa at seryoso niyang content sa kanyang social media. I'm Teacher Carla po of Unfiltered Life of Carla. Nagtuturo po ako sa San Simon High School, dito po sa Division of Pampanga, sa San Simon District po. Science po talaga ang major ko, pero as of now po, nagtuturo po ako ng English for academic purposes and 21st century literature. So, humahawak po ako ng senior high school, grade 11 po particularly. Nagsimula ang kanyang pangarap na maging guro nung siya ay elementarya pa lamang. Ano kasing elementary po ako, yung mga teachers ko, every birthday nila, meron silang cake. Kaya sabi ko, para makareceive ako ng cake every birthday, magti-teacher ako. Though kidding aside po, as I grow up, habang nakikita ko, na-witness ko yung ginagawa and sacrifices ng mga teachers ko, nabuo yung passion, nabuo yung goal ko na parang gusto ko ding maging ganito. Parang gusto ko yung, kahit graduate na ako, naaalala ko ng mga estudyante ko, para bang may natatouch po na life. Ayon kay Carla, napatunayan niyang talagang iba ang expectation versus reality sa kanilang mga guro. Kung saan, kinakailangan nilang magsuot ng iba't ibang sombrero para magampanan ang kanilang mga tungkulin sa bawat mag-aaral na kanilang nahawakan. Ang akala ko lang, pag teacher ka sa loob ng classroom. Nagtuturo ka lang ng lesson, nagpapatest ka lang. Sa reality po pala, hindi natatapos ang pagiging guro sa 4 na sulok ng silid-aralan. We go beyond there po. Yung malasakit sa bata, yung duty namin sa bata, wala sa loob ng classroom, maging sa labas, responsible kami para sa kanila. Guidance counselor po kami, nurse nila kami, makeup artist nila kami, #1 supporter nila kami. Kaya sabi ko, hindi lang pala pagtuturo ang duty ko, ang dami ko palang sakop. Para bang, totoo po yung sinasabi nilang pangalawang magulang. At kahit halos 8 taon na siyang nasa larangan ng pagtuturo, pag-amin ni Carla, umabot siya sa puntong nais niyang sukuan na ang napiling propesyon. Nagkaroon ako ng time na para pong sa relationship, nawalan ng spark. Nawalan ako ng spark sa teaching, nawalan ako ng gana. Parang pumapasok na lang ako dahil kailangan ko lang pumasok kasi trabaho ko siya. Pero nawala yung eagerness ko katulad noon, na parang excited ako pumapasok, gusto ko makita yung mga bata. During pandemic, nawala po yung ganun eh. After pandemic, yun ang naging epekto niya sa akin. Parang sabi ko sa sarili ko, after 5 years, kapag ka naka 15 years na ako, magre-resign na ako. Ayoko na nitong mga trabaho na ginagawa namin. Exhausted. Ayun po, ayun ang talaga naramdaman ko, na-exhaust ako, napagod ako masyado, kaya sabi ko ayoko na. Ang sumalba sa kanya, ang paggawa ng content sa social media. Ang page na tinawag niyang Unfiltered Life with Carla. Nung nag-content po ako, bigla ako para bang tinapik ni Lord na, huy, eto ang tinapos mo, eto yung dream mo noon, bumalik ka, gumising ka, eto yung iyong pinangarap noon. Biglang bumalik, ma'am, yung love ko sa teaching, yung love ko sa estudyante. Parang nag-rekindle yung nawawalang spark siya sa teachers eh. Pag teacher ka, kailangan perfect ka,
Kailangan you do not go beyond dun sa standard na sineset ng ibang tao na kapag nasa beach ka, hindi ka pwedeng mag-swimsuit kasi teacher ka pa naman. Hindi ka ba pwedeng makipag-party-party kasi teacher ka pa naman. Pero ako kasi ma'am, naniniwala ako na as long as hindi napapabayaan ng trabaho, hanggat walang nadadamay na bata, walang napapahamak na bata. Ang respeto wala sa ginagawa ng tao o wala sa sinusuot niya. Ang respeto nasa utak at kung paano siya gagawin or paano siya ipiperceive nung tao mismo na re-respeto. Kaya sabi ko po, katulad po pag PTA meeting namin, sinasabi ko sa mga parents ko na teacher po ako sa loob ng classroom, pero paglabas, normal din ako na tao. Sa umpisa ay tungkol lamang sa kanya at kanyang pamilya ang inilalabas ni Carla. Walang tinatago, ika nga niya. Pero kalaunan, maging ang kalug niyang pakikitungo sa mga mag-aaral, co-teacher, at ilang tao sa kanyang eskwelahan, sinimula na rin niyang ipakita. I have to go home because manonood pa tayo Netflix. Ayun lang ang aking a day in my life. Parang alam mong naging kwenta yung aking vlog na yan. Dito sa school kasi, mas strict, no? Though funny pa rin, kasi po ang ano ko sa bahay, funny, outgoing, talagang hyper. Dito po sa school, dala-dala ko yun eh. Kaya ang tawag nila sa akin, Hyper Carla. Hindi nauubusan ng energy. Walang energy gap. Yun po ang sabi nila sa akin. Doon nagsiset lagi ng boundaries para yung respeto hindi nawawala po sa loob ng classroom. Ang full of energy content ni Carla, umani na iba't ibang likes at views online. Hindi niya inakala na dahil dito, nagkakaroon siya ng pagkakataong kumita. Ang perang nalikom sa kanyang online content, naging daan para makatulong siya. Hindi lamang sa kanyang pamilya, ngunit higit sa lahat, sa kanyang mga estudyante at paaralan. 1 year na po ako sa pagko-content, ngayong October po. Ang pagko-content po ay ginawa ko lang because of stress. Nai-stress ako, gusto kong magkaroon ng outlet para mag-release ng stress. So, naggawa po ako ng mga content. Though mahilig naman po talaga akong magdadaldal kasi nakikita nyo po, sobrang daldal ko talaga. No, marami akong gustong sabihin. Tapos, nag-post po ako, nag-click. Ngayon po, ang sabi ko sa sarili ko, dahil teacher ako, pagka sumahod na ako sa Facebook, portion nung sasahurin ko, mag-i-scholar ako ng bata. Dahil po teacher ako, nakikita ko kasi akong unang nakakakita sa sitwasyon ng bata. So, sumahod po ako ng March. Pero hindi naman po ganun kalaki, nasa 20K, ganon. So sabi ko, mag-i-sponsor ako ng 10. Yung 10,000, ibibigay ko sa mama ko, yung 10,000 para sa mga bata. Eh may mga nakapanood po, mga nakapanood ng content ko. Ang dami nag-reach out, ma'am. From 10 scholars na target ko lang, may nag-pledge na mag-a-add sila ng 15, mag-a-add sila ng 5, hanggang po yung 10 na yon bago magpasukan, naging 70. 70 po ang na-scholar namin, ma'am. Because of yung content na yun, kaya sabi ko nga, ang social media, pag ginamit mo siya ng tama, malaki ang tulong niya sa kapwa talaga, ma'am. Dito rin nagsimula ang misyon niyang Adopt a Child Advocacy Project o ACAP. At mula sa simpleng pabaon, mga lapis at papel, nadagdagan na ito ng uniforme, sapatos at bags. So nagtuloy-tuloy siya, ma'am, hanggang sa sumusweldo na talaga ako. Portion ng sahod ko nilalagay namin. Tinawag po namin siyang ACAP, Adopt a Child Advocacy Program. Yakap at lingap para sa mga batang may pangarap. Nung una po, ito lang ang target ko, ma'am. Itong school namin. Binabago namin ng mga bag, binibigyan namin ng sapatos ng mga sirang sapatos, mga walang gamit. Ngayon po, we go beyond that. Nag-reach out na po kami sa ibang-ibang school. Nakapagbigay na din po kami sa Visayas na school. Ngayon po, nasa more or less 500 na bata ang nabago namin ang gamit. And ngayon po, meron kaming 7 bata na pinag-aaral. Ang baon po nila everyday ay sagot na namin. Tapos may 2 bata kami na nahanapin namin ng scholar hanggang college. So sabi ko nga, ang ACAP, ang laki ng blessing, hindi lang sa akin. Blessing siya sa buong community namin kasi kahit papaano may natatakbuhan po ang mga bata. Nasira ang bag, walang pambili. Hindi na sila nahihiya ngayon, ma'am. Pupunta sila ng faculty, ma'am, pwede po humingi ng bag. Meron na silang napupuntahan. Ayon kay Teacher Carla, malakas ang loob niya na ituloy ang pagtulong dahil sa suporta ng kanyang paaralan. Hindi po ako nahihirapan dito sa school ko, particularly sa school ko, ma'am, because my school head, Dr. Norman C. Gonzalez, very supportive. Masaya siya sa ginagawa ko, ma'am. Masaya siya na, sobrang saya po niya kasi ang goal ko talaga itong school namin eh. Talaga pong ang suporta nila all out from my head teachers to my master teachers and focal person po ng senior high school. Even my co-teachers, ang suporta po nila talagang matindi. Actually, yung mga advisors po, mga teachers, sila ang nagdadala sa akin ng bata.
sasalain nila yung mga anak nila. Pag may nahanap sila na nangangailangan, sila mismo magre-reach out sila sa akin. Dadalhin po nila ng faculty. Kaya sabi ko, hindi siya mahirap na gawin kasi yung backup ko, yung suporta, matatag po. Isa sa magpapatunay nito, ang faculty head na si Anita. Anya, sa higit 8 taon niya sa San Simon, masaya siyang makilala si Teacher Carla. Dahil hindi pa man nagsisimula ang pagiging content creator nito, nakilala na nila ito bilang masayahin at mapagkumbabang guro. She's a warrior. Napaka-jolly but deep inside, meron siyang mga pinagdadaanan na positive ang kanyang outlook, and isa rin sa inhangaan ko sa kanya even before nagkaroon ng boom itong kanyang social media at saka advocacy, yung pagmamahal niya sa magulang niya, at kahit na may problema, hindi niya yan dadalhin sa eskwelahan. Napakasaya niyang magtuturo. Yun. Teaching is not just a job, a career. It's more of a vocation. It's a calling. It takes a calling to be really a true teacher. So, yung disiplina, unang-una yan. Kaya kahit na jolly or masayahin ka, balanse na dapat the primary goal is to not just developing their brain or their head, their hands, yung skills nila, but also their heart, at kasama doon yung All-out support sa kanya ang mga guro, lalo na't maging sila at kanilang mga estudyante natutulungan ng akap. Alam kasi ni Ma'am Carla, yung nagtuturo, may mga advisory siya na nakikita niya na may pinagdadaanan. Even before, ang alam ko, pag meron siyang ibibigay na tulong sa bata, kahit wala pa yung social media, yung compassion niya sa mga bata na medyo may kahirapan sa buhay, pero may pangarap. Napakasarap tulungan. Na through the project AKAP ni Ma'am Carla, yung prinsipyong pinapanindigan niya, yung gusto ko itong sinasabi niya na yung dignidad ng kanyang mga estudyante o ibang tao na natutulungan ay gusto niyang pangalagaan. Kaya isa rin yun sa dahilan, not just because of the Data Privacy Act siguro, na hindi niya pinapakita. Well, I can vouch na talagang totoo po yung mga yon. Ako po bilang isang guro, nabanggit ko na rin ito sa kanya one time. Because even myself naiiyak ako minsan pagka napapanood ko, oo nga no, yung hindi mo alam yung pinagdadaanan ng mga bata. Pero thank God kasi merong means para makaabot sa kanila, mayakap sila. So through the AKAP advocacy ni Ma'am Carla, parang ipinapakita yung moral namin bilang mga public school teacher na umaangat na yes, hindi lang kami yung, minsan kasi hindi maganda yung na picture sa mga guro. Merong mga guro na willing tumulong. Mapapansin na sa bawat content ni Teacher Carla, hindi makikita ang kanya mga batang tinutulungan. Paliwanag niya, ayaw niyang mawala sa mga ito ang kanilang dignidad. Ako po ay content creator, pero 100% hindi po ako nagpapakita ng bata. As in, hindi ko po sila pinapakita. Madami na pong nagko-comment na ipakita mo naman yung mga tinutulungan mo, ipakita mo naman yung mga itsura nila, anong reaction nila. Pero ako kasi ma'am, priority ko, dignity nila. Mahirap na yung bata. I-exploit ko pa ba yung itsura niya? Diba? So kahit yung dignity man lang matira sa kanya, and as well as privacy. Siyempre po may DepEd order tayo doon. Privacy ng mga bata ay priority din po namin. Kaya hindi ako nahirapan. Kasi alam po nila na hindi lalabas ang mga mukha ng bata. Kasi yung mga bata, ma'am, ngayon nag-i-enjoy sila. Gusto nilang lumabas ng mga videos. Pero baka after 10 years, ayaw na pala nilang nakikita yung itsura nila sa social media. Kaya doon po ako naging careful talaga. Para kay Carla, hindi lamang siya nakatutulong sa mga bata. Dahil sa kanyang ginagawang mga content, higit sa lahat, natutulungan siya na mga itong mas maintindihan ang mga bagay at magkaroon ng malalim na pag-unawa sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan ng kanyang mga estudyante. Content, ang laking bagay, ang laking tulong niya sa akin ngayon, ma'am. Hindi po ako magpapaka-plastic. Nararanasan ko ngayon yung mga hindi ko nararanasan noon. Though may sahod po ako, may trabaho ako, may negosyo ako, pero yung kailangan mong tipirin,
Ganun po ako noon eh. Kailangan ko siyang tipirin kasi ito lang naman yung sahod ko. Pero ngayon ma'am, because of vlogging, because of content creating, nagkakaroon ako ng extra job, may mga promotions ako, may sahod ako. Yung tinipid ko noon sa sarili ko, na unti-unti ma'am, nagagawa ko siya sa ngayon. Hindi lang sa akin, maging sa family ko po, sa mga friends ko, and even dito sa school ko. So, naging topic siya sa akin, naging eye-opener siya sa akin na ma'am, na ito palang mga bata, may mga silent battle sila na hindi ko nare-realize dati. Dati ma'am, pag hindi nagpasa ang bata, galit ako. Ba't hindi ka nagpasa? Anong dahilan? Bakit yung iba nakakapagpasa? Pero ngayon ma'am na nakakausap ko sila, one-on-one na nalalaman ko yung backstory nila, parang mas naging understanding. Mas naging understanding ako na, baka hindi siya nakapagpasa kasi kulang siya. Baka wala siyang pambili, baka wala siyang pang-internet, wala siyang cellphone. Mas naging understanding po ako. Eye-opener talaga siya sa akin. Blessing in disguise po sa akin ang content creating. Mas lalo kong minahal ang pagtuturo. Ano yung ano? Hoy! Pinoy ako! Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.